So yan po, nag-testing tayo dito ng heater ng isang oven toaster. So paano natin malaman na yung resistance ng heater is okay pa at good pa ito sa actual niya na reading po. So gagamitan natin yan ng Ohm's Law formula. So may ginawa tayo ditong sample. So halimbawa pagka ito lang naman yung pinaka basic natin na marami kasing power formula na kailangan nasa uluhin. Pero ito usually yung alam natin na tinuturo kalimitan. So may shortcut din po yan. So ito muna yung gamitin natin na medyo mahaba at yung pinakaalam natin na basic talaga. So bababasihan natin dyan yung specs nya. So given na specs dyan 230 volts at saka 800 watts. So dyan po natin yan ibabase. So given po yung na-read natin na 65 ohms na resistance. So kukunin natin yung current. So divide na natin yung voltage over resistance. So makukuha natin yan 3.5 amperes. So ngayon gagamitin natin yan para makuha yung watts. So gamit ang power formula, 230 volts times 3.5 is equal to 805 watts or approximately equal to 800 watts. So meaning okay pa po yung ating reading niya ng resistance kasi hindi pa po nagkakalayo doon sa ating specs ng ating oven. So pagka pa masyado nang malayo doon sa ating computation, so usually nasa 5 to 10% po is okay pa po yan. So kapag umabot na po yan ng mga around 900 to 1000 watts or bababa dito sa 600, 500 watts is degraded na po yung ating heater at subject to replacement na po kasi nga maapektuhan na po dyan yung kanyang pinaka performance at yung accuracy ng kanyang heating po. So yung gamit natin dyan, yan, tester lang po at saka yung ating basic formula. So meron din yung isa pang formula na mas madali. So isang computation lang po. So nasa last part po ng video papakita din natin. So ganun din po yung kanyang result. So dito test lang po natin yan kasi ito lang naman ay gumagana pa to. Medyo papatay-patay lang siya. So dinilis lang natin yung mga terminals dyan. Saka hinigpitan natin yung mga terminal lugs kasi ito nga ay kapag uminit na to, yung metal kasi is nag-i-expand. So yan, pagka natagalan na po yung ating appliances, itong toaster natin ay medyo magdidegrade na po yung maluluwag na po yung mga metal components, lalo na yung mga terminal lugs. So yan, pati yung bolt ng ating heater o nut na ating heater, yan, hinigpitan din po natin yan. At test na natin yung mga continuities. Yan. So ito po yung pinaka formula. So mas madali po ito kapag alam natin naman yung basihan natin. So same result lang din po. So nasa sa inyo na po kung alin gamitin nyo.